Frankly, my dear, I don't give a damn. Basta't hindi magseselos si lalaki. Number 7, which means a lot of secrets. Lalabas ba yung mga secret na yan? Huy, Mare! Ano latest? Happy 2024 mga Marites! Kumusta ang inyong bagong taon? I hope you're safe and fine. Pero kami rito, tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan Maritesan dahil meron tayong espesyal na bisita na magugulat kayo sa mga achievements niya. Sa mga, ikaw na bahala, Professor. Yes! Happy 2024 nga po. Ang special po nating pag-uusapan ay talaga naman may kinalaman sa mga prospects natin ngayong 2024 at sasamahan tayo ng isang napakahusay na feng shui expert, tarot card reader, spirit questor at kung ano-ano pa. At hindi lang yan, napakahusay din po niyang abogado. At CPA lawyer. CPA lawyer pa pala to. Diba? Let's all welcome sa Marites University, Attorney Nick Nangi! Maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat. Of course, kay Junardo, kay Miss Rose, and of course, the unbettable Ambet Nabus. Happy New Year! Happy New Year! Welcome, Marites. Marites University. Thank you. It's an honor for me to be here. Honor din kami. Thank you. Okay, simulan na natin dahil sabik na kayo mga Marites ha, kung ano mangyayari. Di ba? Okay. Dami excited. Oo, di ba? Siguro, ano unahin natin? Unahin muna natin in general. Okay. Ano ang nakikita niyo po ngayon sa industriya ng showbiz? Okay. Sa industriya ng Movies, television, movies, television, in general, yung showbiz. Okay. Then siguro sa kabuuan din natin sa Pilipinas. Sige. Okay, so pagdating sa in general, yung the year kasi, coming year, which is the Dragon Year, Genshia, sa February 10 pa yan, is an active year, very active, aggressive, pero may mga tukso. Yun, dala-dalang tukso. Yes. Ngayon, pagdating sa showbiz, talagang aarangkada talaga ang showbiz kasi music industry, entertainment, arts and culture, talagang yan ang priorities ng Dragon Year. Wow! Yes. Good news so yan. It's a good thing kasi talagang mabubuhay ulit ang industriya ng aliwan, entertainment, di ba? And then pagdating sa bansa in general, very active din. Yun nga lang prone to temper. Yung mga tao. Okay, temper. May bago ba doon? Ay, di mas lalo ngayon. Kasi ang 2023 iba Ang 2023 observant ang mga tao. Pansinin nyo, di ba, na tayo nagmamasid, ganyan, maingat, di ba? Pero ang 2024 hindi. Yung sasabak ka kagad kasi ang planetang Mars naka-direct motion. Tumutugma rin sa Dragon Year. So magkasundo yung dalawa. So ibig sabihin, talagang ang mga tao padalos-dalos, pero pinag-aaralan muna bago sumabak. So, ganun ang mangyari. Kung may mga peaceful negotiations na ginagawa, sana tapusin hanggang dulo. Hindi yung bang... Hindi pa urong sulong. Oo, dapat sa umpisa lang. Yes, hindi sa umpisa lang. Dapat tuloy-tuloy yan. So, yun ang in general. Pero, it's generally a very good year because ang Dragon talaga expected yan ng mga Eastern cultures na maganda talaga yan for all. Yun ang expectation. Kaya maraming gusto magkaanak pagka Dragon Year o kaya magpakasal. Yes. Oo nga, maraming nga. Yes. Oo nga, kasi yan daw ang pinakabonggang Kaya nga, di ba, pagka may mga celebrations, laging may dragon dance, di ba? Kasi it's the only mythical figure pagdating sa Eastern astrology. Lahat puro animals na nakikita natin, daga, rabbit, kuneho, di ba? Tiger, ganyan, sheep, goat. Pero ang dragon lang ang mythical. Oo nga. Yes. Balikan ko yung kasi na-curious ako dun sa pangkalahatan kasi ang isa sa mga issue natin na talagang hindi talaga halos matigil, yung issue pa rin ng China tsaka yung labanan ng China sa mga kiniklaim natin. Ano na ba talaga yan? Makiklaim pa ba? O ba? May pag-asa pa ba yan? Hanggang saan ba talaga yan? Alam mo, maganda yung tanong mo kasi pagdating sa Batsi chart, ang eastern side is very good, ang western side is very bad. May bad luck doon. Nasaan bang China? Nasa east. Nasaan ang America? Nasa west. So medyo tagilid ang America. Whatever it will do, magkakaroon ng hadlang, obstacles, may hirapan sila. Plus yung elections nila, magulo.
So ganun ang mangyayari. Sa relation nila with China, it's actually economics hindi yung physical na war. It's more of control of the economies of the world. Kaya mahihirapan ng Amerika mag-penetrate. Lalo pa, China has already started it. Sila yung promotor ng Chinese astrology So alam nila to. Di ba? So, naman. Kaya nakipag-ano na sila sabayan sa yung tinatawag na BRICS. I don't know if you've heard of BRICS. BRICS. Organization yun nagkasama na ang China, pati yung Saudi Arabia, and Russia. So, imagine kasi laban sa Amerika. And the other European countries allied to America. Saan tayo doon nakaposisyon? Nasa gitna tayo Kasi we are based sa Amerika. Kasi ang standard natin is the dollar, US dollar, di ba? Yes. So, nakasalalay tayo doon. But then, we are also opening up kasi marami tayong market sa China. So, nasa gitna tayo hati tayo So, dapat yung maging friend lang, hindi tayo makipipili kasi delikado sa atin Katakot naman yun. Hindi naman. Balikan natin sa showbiz. Tama na yan. Problema na yun. Mahirap yan. Anyway, going back to siguro showbiz. sa ano muna, ito madalas tong tinatanong at saka madalas din na inaabangan. Itong year ba na 2024, mayroon bang mga posibleng mawala sa industriya? Trahedya, pumanaw, maghiwalay, mga ganyan. Ang ganda ng tanong mo, Miss Rose, no? Pagdating sa pagpano, unahin natin muna yun kasi yun ang medyo malungkot, di ba? Yes, maraming super sikat na manggagaling sa musika at sa aliwan, pelikula. Buong mundo hindi lang sa Pilipinas. Sa Dragon Year so yes, meron. Yan talaga mabigat yan. Pero hindi ibig sabihin na malungkot lahat. Kasi kung ano yung nasimulan nila, yun ang parang magbubukas ng kaisipan ng maraming tao. Kunyari may advocacy, halimbawa ang isang artista meron siyang sinusulong, mawala man siya, itutuloy ng mga naniniwala sa sinusulong niya. So yun ang kagandahan doon. Pero sa Pilipinas po na yes, hindi tayo exempted all around the world. Dito marami din na posibleng pumanaw. Yes, mamaalam. may matandang babae nga napapanaw rin. Bigla ko may naisip. Ako din. So yun. Ngayon pagdating naman sa hiwalayan, hindi na kagaya ng Rabbit Year. Kasi ang Rabbit Year, ang planetang Venus, which is represented by the goddess of love, di ba? Pag nag-retrograde, so pag retrograde talagang wala. Kaya ang nangyayari sa mga relasyon, naghihiwalay, di ba? But in 2024, ang planetang Venus naka-direct motion na. Ibig sabihin, love is in the air. Ang bongga. So may pag-asa pa si Richard at si Sarah. Richard Sarah. Gutierrez, Sarah Labati. No. Talagang no. Wala na. Yes, oo. Yung ibig sabihin noon, maganda nga ito for love, di ba? Magpakasal, magkakaroon ng mga ugnayan na bago, okay. Pati yung anak, magkakaroon ng mga babies. Kaya lang, baka hindi anak nila, anak sa iba. Kasi may tukso rin Ayun na. Sabi mo, may kanina. Ayun na. Yes. What about Katniel? May chance pa ba? Oo, yung Katniel. Wala na rin. Wala na. Huwag na tayo umasa doon. So solo-solo na talaga sila. Solo. Talagang mas maganda solo career silang dalawa Maalala ko lang po, ito si Attorney Nick nung mga nakaraang panahon, talagang hinulaan niya. Nasabi niya, hindi daw magtatagal ang Katniel, mauuwi daw sa hiwalayan, hindi daw sa kasalan. Sinabi niyo, kanaba siya ng mga time na yun. At nangyari nga nitong 2023. Tapos this year, 2023 din, if I'm not mistaken, halos idemanda siya ni Sharon at saka ni Kiko kasi hinulaan din po niya na maghihiwalay itong dalawa. Na naghiwalay. Pero nagkabalikan daw ulit. Talaga ba? Anong nangyari doon? Anong nangyari doon sa demanda? Ang demanda? Wala, hindi naman sila, mahina sila di ba? Lalaman ka naman, di ba? Abogado ka, di ba? Naghihintay lang ako kasi di ba? Nakakaloka. Sige. Nakakaloka yung statement niya. Yun talaga ba? Kasi iba yung nakikita natin, iba yung totoong nagaganap Eto, medyo magsinungaling ka na sa lasing. Magsinungaling na sa lasing, wag lang sa psychic. Sige.
iisa-isahin ba natin itong mga Pwede. celebrities? Sure. Sige po. Oo. Sige. Si Catherine, ano po nakikita niyo sa kanya? Catherine Bernardo. May birthday ba siya? Wala, no? Wala eh. Siguro na lang, number na lang tayo. Or Pili, number. Pick na lang ay card. Pick na card. na lang. Tapos? Tapos titingnan ko na lang. Oo. Okay. This is not really random kasi sa pananaw natin random, pero in quantum physics, may ibig sabihin ito. Okay. Ay, may mga quantum physics pa. Di ko alam Meron. quantum Ay, physics. quantum Kasi- kaya pa Films. Naalala ko Mga yun. multiverses. Anong film yun? Yes. Ano? Kasi nasa age of Aquarius na tayo eh. Okay. And which means mag-enlighten tayo. Yung mga parang yung mga sinasabi natin. marites, oo. Yes, yung mga ganyan, lalabas sa mga katotohanan. So, Oh, yan. Nabunot ko. Dragon. Ay, lion yan Lion, yes. Lion with sheep all around. Oo. X5. Sa Lion. numerology kasi that's 6. So, she will do better this year. She will do Pakita better. natin sa mga 6, sa mga yan. Yan. Ito yung nabunot ko na Yeah. tinanong ni Rose for Catherine Bernardo. So she will do better. Yung nga lang surrounded siya by people na parang maraming gustong kunin sa kanya. Yung maraming parang Merong- uusisain, yung ganun, or sasamantalahin. Dapat So, mag-ingat pala ingat siya doon. Yes, ingat siya. Okay. Okay. Daniel Padilla. Oh, ikaw Kanyang nabunot year ka. na. Kayo naman ang Ikaw. bunot. And then you can show it to everyone kasi I know Yes. naman the cards. Mm-mm. Sige, show it to me na lang. Oh. Si Daniel. May babae. Hindi. It's a guy. It's a guy. Yeah, no, it's not. Beyond illusion, ibig sabihin, he will be able to yung makakabalik siya kahit na mag-isa. Mahihirapan siya eh. Kasi siya may guilt. May guilt siya. Siya may guilt talaga. Siya may guilt, oo. Yes. Yun na. Tapos 20 pa. Kasi number sa numerology, 20 is 2. Itong XX20. Yes. Yun ang 2 number. ibig sabihin, dalawa kasi ang katauhan na sa buhay niya, 2 tao yun eh. Namili kasi siya double pero may face. guilt siya kasi parang nangihinayang siya pero kailangan move on pa rin, tuloy pa rin. Mm-mm. So, mahirapan lang siya ng kaunti. Ayun na. Oo. Sige Sunod ikaw na. naman. Sige. May connect. Andrea Brillante. Ayan, Andrea Brillantes. Ayan. Pakita mo yan Okay. din. Andrea Brillantes. Okay. Alam mo, May yung Brillantes ba? tinatamasa niya na kasikatan, okay, Parang payaso. medyo delikado eh. Kasi anytime pwedeng mawala sa kanya. Kita mo may monkey na tutusok sa sa balloon, di ba? So yung tinatamasa niya, mag-enjoy na siya ngayon kasi hindi naman talaga forever yan. Hindi pang matagalan. Number 7 pa. Number 7, which means a lot of secrets. Really? Pag 7? Secret? Hala! Ano siya? Lalabas ba yung mga secret na yan? Alam mo, Sir mahirapan. Nick? Pero siya may stress siya mismo affected this year. Kasi Yeah, marami naman. siyang tinatago na hindi niya mailabas. Kasi dapat yung storya niya consistent. Alam mo yung pagka may kasinungalingan, ipapatungan mo ng another kasinungalingan, mahihirapan ka. Yan ang Parang ano ba yun? Kung sinasabi mo, Nick, talagang parang yung mga binabalita. Binabalita namin. Ang saya! Pero wala akong alam. Wala akong alam sa mga... binabasa lang niya. Binabasa niya. Ayan po mga kamaritas binabasa niya lang ang resulta ng card. Hindi sa amin yan. Next. Ito na naman. Alden Richards muna Alden tayo. Richards. Bubunot ako. Para Alden Richards. Ano tong Okay. nabunot ko? Baliktad. Baliktad. Okay. Alam mo, better na mas maganda ang kahihinatnan ngayon. Kasi nakatutok maganda siya pa? sa family niya. I mean family nakatutok siya sa family. Pero nagpapahinga lang siya. di ba? Pahinga lang. Oo. Kasi yung pinagdaanan Nasa niya, abroad ngayon, di ba? yung pinagdaanan niya medyo magulo, masalimot. Oo, marami Lalo pa raw may siyang nag-break ano na relationship. So medyo parang nadadawit siya doon. Kaya lang, he's looking forward to yung ilagay sa proper na yung kanyang buhay. Kaya nga mag-explore siya. Kasi 9 is the ultimate eh. Mag-explore siya other means of being part of showbiz. Hindi lang acting. Yung ibang aspeto pa ng showbiz. Ay, magdidirect siya ngayon. Talaga? Yeah. Magpundo siya. Yun. Galing. Eto pala. Ikaw, yes. Pwede po bang ano nakikita nyo dito? Ang Liza Okay, sure. and Ken. Okay. Are they still together ba o talagang wala na? And ano din sila individually? Yan. Ayan na. Si Liza at saka sino yung isa? Enrique Si Hill. Enrique. Ay, wala na yung dalawa, di ba? Ewan Wala ko. na sila. Wala pa Wala Wala silang pa namin yan. announcement. Wala na yun. Hindi talaga sila. Compromise. Oo. Hindi, no, ang mangyayari lang parang they're really friends. Okay? But magkakanya sila eh. Kanya-kanya na eh. Kasi, Kasi si yeah. Liza, At saka yung sa zodiac signs nila, I've read them before silang dalawa. Liza is she thought she was a tiger but she's not. She's an ox the year before.
Okay? Tapos si, naman, Enrique. isa Monkey. Si Enrique. So, Monkey and Ox, hindi po pwede. So, matagal ko na sinabi yon. I corrected Liza kasi akala niya tiger siya. Now, ang lumalabas dito sa card nito, it's a compromise. Ibig sabihin, we are still friends but we will not be yung parang lovers na. Hindi na. May hirapan din si Liza kasi she doesn't know where she's going meron nasa abroad. Meron. Kasi marami siyang gustong patunayan pero hindi niya alam kung saan siya talaga magaling kasi maraming nang bobola sa kanya na naniniwala naman siya agad-agad, di ba? Papabola pala si Liza. But since Monkey si Enrique, this is a very good year for him. Kasi Enrique. kasi coming dragon. Kasi coming ang dragon, rats, and monkeys are trio. So very good si maybe he'll explore something else. Baka nga maging siya yung more daring. Napalunok ako. Hindi kasi ilang beses na, di ba, from ABS to GMA, ilang beses nang nabalita yun pero wala pang nagaganap. Parang gano'n. Baka ngayon. Parang lamita. Hindi natin alam. Yun na. Ito. Pero ako naniwala ko doon sa yung partnership ha. Yung relasyong Paul Salas and Mikey Quintos din. Bunot ka. Kapit-bahay. Nakasalalay pala sa lahat ng kanilang ikaw bumubunot Oo. Ganito ako ni Mike. Oo. Mikey Quintos and Paul Salas. Okay. Okay. It's a relationship Parang nila. ikaw ito din Ang relationship nila will go deeper. Ibig sabihin, it's not yung for the public to see. Kasi mas sila mukha naman. Yung chan kasi, nandito yung chakra So the yellow, which means if ever, it will be really a serious one. If ever. Okay? I believe that. Mukha naman nga. Meron talaga niya. ditong magkaiba naman to. Siguro na lang si Empoy, iba naman si Alessandra. Hindi naman sila talaga in real life. Yes, hindi naman. Ikaw na. Para kanino? Empoy muna. Empoy Marquez. Ano mangyayari sa career ni Empoy or sa buhay ni Empoy? Ano to? Creativity number 3. Okay. He has set a niche. May sarili siyang style. Ituloy niya lang yon. Yung creativity niya doon lang mag-focus kasi doon siya talaga sisikat makikilala. Huwag na lumabas doon. Huwag nang pamatinate type. Huwag na. Basta yun. Kasi magbo-bloom yung kanyang doon. Plus, if he's into another aspect of production, hindi lang yung acting, that will also do well. Kasi because of the number 3, communication. Si Alessandra De Rossi. Alessandra De Rossi. Magkakajowa ba to? May jowa or magkikwit na ba siya sa showbiz? Hindi naman siguro. Or magiging Oscar awardee ba to? Oo. Diba? Sa'yo nakasalalay ang kapalaran ni Alessandra ha? Alessandra, Firefly Ano ba yan? It's a new beginning. New beginning. She's afraid of the risks. Natatakot kasi siya Parang parang na-overwhelmed kasi siya And she wants to try something new. Kaya nga it's something new, no? New beginning. But she shouldn't be afraid kasi it's going to be very good for her this year. Galing. Piolo Pascual. O diba? Talaga yung nagbibigay ng mga Papa P. Baby girl. Ay! Diba? Okay, no, not necessarily. Kasi it's not Not literal. necessarily It's girl. intuitive reading Adventure. Number Walang number. Nasa gitna. Walang number Walang yan. number. Ay, may ganun. Walang number. Yeah. These are truth cards Osho-Zen cards. Ay, oo Okay. nga. Ibig sabihin he's going to try something which is more risky, exploring something na hindi niya sasabihin sa mga tao, but he will try to do that this year. Talaga? Ang dami yun ng trinay this year. Ang dami niyang ginawa. Oo, lalo na ngayon. Wow. Yeah. Papa P, Walang katapusan, Papa P. Ako magtatanong ako. Sige. Singit ko yung Sige. si Paula Avellino at saka si Janine Gutierrez. Ito na, Ano ba dito, talaga? dito. Eto. Okay. Okay. Parang may nakita ko rehas. 5, the outsider. Ang nalilimit kasi si Janine Gutierrez. Nalilimit to for the relationship to flourish, to grow. Nalilimit si Janine kasi may mga restrictions. Because of the team? Because of the relationship? Personal restrictions niya. Sige, personal dahil restrictions niya. But she wants to, kaya lang nalilimit siya. Kumbaga gusto niyang mas lumago yung relasyon nilang dalawa, kaya lang nalilimit nga siya Natatakot Yung siya basis experience? Kaya?
personal sa kanya eh. Kasi because of the number 5 eh. What about si Paulo sa issue dito? Naghihintay lang. Waiting Naghihintay lang. lang. Yeah. Nasa Kay labas Kim lang. Chi, nag-Kim Chi. Oh, isunod mo na yun. Sunod na natin. Isunod mo si Kim. Kim. Mga Marites talaga. May tambalan sila eh. Maganda yung tandem nilang dalawa eh. Ay. Kilala kay Marites ha. Wow. Kanya ito ha. Ito naman yung kay Ang Kim. bongga ng kay Kim. Talaga kung kala mo na marunong magbasa eh, no? Number ano yan? Flowers. Oh. And then, X, ano yan? number Anong number? 8. Oo. And courage. Okay. Kasi she went to a point na nawala, nasira ang mundo niya. Yung illusion. Pero she feels na parang wala ng pag-asa. But then there is hope. Yung nga lang, not to dwell on the past. So wala na talaga Forward yung past. Wala na. And she likes where she is now kasi may sumasalo. May sumasalo. Ay, parang yung minamarites natin dito. Talaga? Ay, may sumasalo. Sumasalo. Yeah. Na-stress ako doon. Ayun na. Oh. Si Anyway, Richie Rivero naman. Okay. Yan, nangyari dyan. Richie Rivero. Yan, yan. Richie Rivero. Ay, yung friend natin, si Richie. Oo. Ay, grabe. Oo. Ano yan? Mind. Sige pa. Patingin. Marami siyang pinagdadaanan ngayon na issues sa buhay niya. So, hindi nga niya alam kung tutuloy niya yung showbiz or ibang life ang gagawin niya, very private life. Magulo eh, marami kasi basketball to eh. Marami siyang gusto kasing ma-achieve. Hindi siya ayaw niya Hindi makilala focus siya na hindi na focus. artista, basketball player. Kaya naguguluhan siya. Lover. Naguguluhan pa siya. Marami kasi siyang gustong patunayan na kaya niya at a young age. Ay, yung love life niya mukhang masaya naman siya. Ay, pero hindi priority ngayon eh. Talaga? Oo, hindi priority. Holding hands pa sila eh. Nagpunta silang abroad eh. Oo. Eto pala. Hindi pa natin naaano talaga. Si Yorme Isko Moreno. Ayan. Yes. Ikaw din, dali. Nakasalalay kayo ang ni Yorme. Ni Yorme. Si Joaquin ba dyan din? Nandito, nasa eh. Sige. Mapakita mo. Yan. Okay. Possibilities too, no? So, ibig sabihin yan, he will try to explore something else. Malayo kasi ang kanyang foresight eh. Which is very good. He's a Scorpio if I'm not mistaken, ano? Kabe-birthday lang yan, di ba? Scorpio Scorpio. Kasi as a Scorpio, malayo ang foresight. So magaling sila mag-plan for the future. Very intuitive. So it means na yung eagle dyan means he will try to explore new ways, new possibilities. And two, kasi may tutulong sa kanya. Hindi lang siya. Maybe it's family or maybe associate. Okay? Basta maganda. Kasi seeing more. Hindi lang yung kung ano yung restriction ngayon. Mas malaki pa ang kanyang hinahangad. Ayun po, mas maganda. Yung political career niya, kumusta? May nakikita ka ba dyan? Or... Yeah. He must cross over. Ibig sabihin, not the usual. Crossover. But what about Scott Media, yes. Discovery, Marites University? At saka yung Itbulaga niya. Okay. And the show. Yan. Ikaw na, Rose. Ako talaga? So, ito muna Hindi Scott tapos na ako. Media. Scott Media. Scott Media muna. Sa kami sa babies ni... Ay, grabe. Yeah. Ay, ano to? Ano yan? Past lives. Tapos, 9. Number And 9? then, 9 ba? And then, Hindi ko alam. Okay. I guess. Ikaw ba nagbabasa? Basahin ko na rin. Medyo. O tayo to mga tao. Tinan mo. No, it's 18. So, 18. Ano ba yan? Yeah, ang 18 kasi, tama ka, kasi 1 plus 8 is 9. So, sa numerology, 9. The question is sa Scott Media. It will branch out. It's not just restricted to production. Maybe it will go to maybe films. Yes. Kasi may dalawa eh. So, kasi yung sinasabing 19, which is the last number in numerology, meaning from this experience plus past experiences, yun ang sinasabi ng past lives, we can do more. We can be better. So, hindi lang tayo restricted dito. Magiging director na kayo, Yani. Magiging director na kayo. Di ba? Yes. Sa original na talaga siya. Nakikita niyo po ba ang Marites University to last? Another. Ikaw naman yan. Kayo nakasalalay. Sa'yo nakasalalay, Amber. Hindi ko naman tinignan. Definitely yes. It's the source.
The Source. Yes. Ay, Trendsetter. Ano niya, The Source, di ba? Trendsetter, the source. diba? Reliable, ginagaya. Parang niya. somehow nga Yes. nag-trendsetter na, di ba? Yes. Ayan, Bongga. aliwanag. Oh. And the circle Yan na. kasi minsan, it's completion eh. It's never ending. Yes, It's like yes, that. yes. Ano, totoo yun. Ito naman para... Ito, sina... Oh. Sina to? Carry na yan. Dong Dong Yam. Yam. Ding Dong Dante. Yan. Marian Rivera. Ikaw Ako na yan. yan. Ikaw yan. Oo. Ako sisisihin. Ako sisisihin. Okay. Wow! Maturity. No number. No number. It's okay. It's okay. Yung relationship nila will still be okay. It will thrive. Because more understanding na si Marian compared kay Ding Dong. Ding Dong kasi may pagka-flirt eh. May pagka... I don't know Hindi. Kasi... Parang lumalabas ang natural sinasabi mo. Hindi ko kasi, one thing, hindi ko mapigilan eh. Siyempre. Kasi mabigat for me, I have to just say it. Tamaan ng tamaan. Wala namang masama, di ba? Hindi, kasi may pagka-flirt. Kasi he knows that people Like likes him. Alam niya yun eh. And of course, initially, si Marian parang nagsiselos. Kasi Leo silang pareho eh. Yeah, that's true. And since Leos can be the best of friends or the worst of enemies. So, na-accept na ni Marian yun eh. So, nagkaroon na ng understanding so long as sa akin ka. Hindi yung sa iba. Kumbaga, sige, may limitations. Pakialam ba sa... Yes. So, Kaya pala maturity. yeah. And if they are, ilang years na sila? 9. 9 hasta ka, married couple. Okay. Pero more siguro Then it will continue. Wow. Kasi Leos, pagka talaga na in love yan, till death do us part. Ay, bongga. Yes. Eh, pareho pa silang Leo. Yes. Ay! Vice ganda. Yes. Okay. And Ayon Perez. Oh, yan. Yung Vice ganda. Kasi Vice, pag solo, okay na yun. As silang dalawa ni Ayon. Okay. Okay. Ano to? Alam mo, meron sila kasing Healing hindi natin nakikita pero may mga alitan sila because of mga restrictions sa isa't isa or yung iisipin ng mga tao. So maraming obstacles. Siyempre. Oo. Si ang pangalan ito, si Vice this year, kasi dragon siya if I'm not mistaken, mabigat ang year for the dragons. Unless he has been doing good dharma, then mabigat ang year sa kanya. So ang kailangan nilang dalawa is to really talk about their relationship, kung hanggang saan ito aabot. Kasi there will always be the mistaken notion. Pero kasal na sila ha? Yeah, but there will always be the mistaken notion that it's money that binds them. So they have to go beyond that. Na is it really money or not money? So yun ang healing process nila. If they're able to decide to talk about it on a deeper level, then magtatagal sila. Jendelyn Mercado. Ayan, ikaw na. Dennis Trillo. Yan. Maray Fancy. At saka ang Barda. Ang Barda. Jack. Yan na. Sino to pala? Si Jenelyn Mercado and Dennis Trillo. Okay. Receptivity. Okay. Mas na sila, accepting of each other. Yung mga faults nila. Kasi initially yung lalaki ang may problem. Tama ba? Si Dennis. Okay. Si kasi Jenelyn is family lang siya eh. Gusto niya family. Kaya parang nasira initially yung relationship. But then now, mas na-realize ni Dennis yung kanyang mistakes. Kaya bumabalik siya kay Jen. kay Jen. Kaya, Second chance yun eh. yes. And it will, so long as mag-concentrate na on raising a family and not showbiz, then it will blossom also because of the Lotus. What about Jack Roberto and Barbie Fortesa? Ayan. Jack Roberto and Barbie Fortesa. Yes ka rito, Jack Oh. Ano nga ito ay ano? Yin Yang. Yin Yang. May number din X yun? X1V ba? Yeah. 14. 14. So 5 integration. Okay. Miss One. Jack Roberto, Okay. Barbie Fortesa. Basta't hindi magseselos si lalaki. Oh, Basta hindi magseselos si lalaki kay babae. Kasi hindi ko alam kasi ano yung intention talaga ni Jack sa kanya eh. Pero OMG! Napaka-controversial yun na hindi alam yung intention ni Jack kay Barbie. hindi ko talaga alam yung intention niya. Pero nagbabalance silang dalawa because there are times na si Jack will adjust for the sake of Barbie. There are times also that Barbie will adjust for the sake of Jack. Kaya lang, hindi natin maiiwasan na si Barbie is mas umaangat. Stronger siya.
doon na pumapasok yung jealousy ng isa. Parang, are we really going to be a couple or not? Ganun na maging ano. But they do balance each other because yung alam may mga risks sa relationship nila. Dapat they should go beyond suspicion. Okay. Last ko siguro sa celebrity. Sige, ikaw ka. David Licauco. Si David Licauco din. Ano na rin. Si David, yeah. Go. Sa akin si Papa. Ako, alam mo, gusto ko yan eh. V1. Ako yung 6. isa eh. Charot. He's thinking about family na. He's thinking about that, raising a family. Yun nga lang kasi Ito kay reaction mo Oo. meron kasing may hidden life siya. Hidden life. May hidden life siya. Naalala ko tuloy yung... diba? Sabi ko naman. May naalala tuloy ako. Diba? Kaya naiisip din niya parang if I will have a family, what about the hidden life? Alam ni JN. Inom na lang. Ano niya yun? Naalala ko tuloy. Oo nga rin. Sige, share nyo mamaya. Hindi ko alam yan. Yun na. Hello. Anyway, Coco Martin and Julia Monte. Ikaw na. Ano na ba talaga sila? Yes. Ano ba talaga sila? Magpapakasal ba sila lang this yan, Marites year? dito. Exclusive. May guilt ba? Si Julia ang meron. Number 8? Yeah, because of the baka isipin na it's money lang that binds them. Kasi mas mayaman si Coco. So yun ang iniisip niya. But then yun ang guilt Yeah, yun ang guilt. Hindi not for anything. No, not for anything. Kasi Coco hindi lang kay Julia siya may anak Hindi ko alam. Kasi may nakikita kong parang may anak siya na iba sa iba. Hindi. Hold on. Na-prove yata yun na hindi. Oo. Hindi ko alam. Pero parang may anak siya sa iba. Parang ganon. Wala sa akin, hindi sa'yo. Ganyan? Walang kalalaman dyan. Hindi ako sure. Basta hindi lang. Balita. Parang meron anak siya na kasi si Julia kasi she wants parang a silent, a quiet type of life pero hindi maibibigay kasi non-committal si Coco. Non-committal. So hindi mo pa nakikita na papunta na sa kasal? Oo. Or kasi yung partnership nila. Parang hindi pa Talaga. Lang. Sad ako doon. Ito na lang. Yung pinakasikat na yung actress ng GMA. Jillian Ward. Jillian Ward. Abot kamay ang pangarap. Extended. Abot kamay na ba ang pangarap? Existent. Ganda kay Jillian Ward. It's not the time yet So, lang siya. Parang nag-feel pa lang niya. Ano ibig sabihin it's not the time yet? May number 1 nga Yeah, no, still. She's just waiting. Mo ang... Kasi feeling ko time na niya Hindi pa. Talaga? Hindi pa. Naghihintay pa siya. Meron pang iniintay na mas mataas. Mas mataas, exactly. Yun. Eto na. Kaming tatlo na. Una na yatin si Sir June. Pero gusto ko rin yung may tarot. Tarot pa yan. Mamaya. Meron tayo. Sir June. Pwede. Sir June, September 25, 1955. Yes. Bunot ka ng card. Oo. Baliktad rin natin. Libra, sheep, no? Everything. Sheep. Kasi 2023 was a very good year for you. It was a very good year. Nagkaroon ng, you were put in places na maganda. Yung finally, this is what you want, yung ganon. Tugma-tugma sa mga gusto mo. 2024 will be continuation of that. Okay? Wow. It will be a continuation. And expect it to be a lot better 25, 26. In 2026. It's your excellent year. Wow. Iba din. Excellent years. Iba. Ito na. Si Ambet muna ako. Okay. Si Ambet, February 12, 1967. Yes. Aquarius sheep. Yes. Okay. Sabi niya, ano to? Ganda, what's the number? Breakthrough. X1. That's 11. That's 2. May tutulong sa'yo and it will be talagang wow, it's your year. Wow. So marami kasing may tutulong sa kanya. So you will see your full potential. Manifest. Yes. Manifest. Ikaw. Me. October 13, 1974. Yes, Libra, Tiger. Libra and... Tiger, yeah. Okay.
Okay. Okay, tingnan ko lang ha. Okay, you can... okay. Alam mo, it may seem to people that nothing has changed. No? Akala lang nila nothing has changed. But deep inside, mas makakapag save or invest. Basta money is there eh. And you're part kasi of an organization that will help you also. So don't leave. Don't leave. Alam mo yun. Don't leave? Don't leave. Organization daw. Yeah. May organization nga talaga siya. Ba to? Hindi, bukod para meron pa. Meron pa. Diba? What else? Alam mo na natin. Tanay mo natin si Nico, ano ba siya? Ba't ba of course. CPA lawyer po. Pero, ayan, ba't mo ginagawa ito? Yan. Okay. Para ka sa kalamanalan. Para tataka sila, di ba? CPA ka na, lawyer ka pa. Correct. Doon pa lang eh. Oo. Tapos, sapat na. Litigation lawyer pa. Sa taxes, ganyan-ganyan. Corporate, yes. Hindi kasi ever since I was still a kid, di pa ako nag-aaral noon, I was already able to read. Nagbabasa na ako eh. Di pa ako nag-start mag-aral. Okay. And I've been into this ever since. Okay. So pagdating ng 2003, that was when I was invited to join the group Spirit Questors ni Sir Tony Perez. And then along the way, I met also si Tito Jimmy Licauco, mga eminent psychics natin. And I got mentored by both of them. So lalong na-develop, na-enhance yung kakayanan ko nung bata pa ako. Which I thought was normal for everyone. Let's say makakita ka ng multo or may makikita ka mga bagay-bagay. I thought everyone was like that. Yung pala, hindi pala lahat ganon. Oo, kasi madalas napapanood ko rin siya sa Jessica Soho, nakikipag-usap sa mga multo, ultimong damit na sinuot, natitrace siya, ito galing sa ganito, ito ang kriminal. Nakakatakot. Pero paano mo hinahandle yung mga bashing na lahat hindi naman syempre... Lalo na sa showbiz. Oo, hindi lalo na kapag yung mga nape-predict mo ay hindi favorable sa... Parang I'll take the words of sino ba yun? Si Clark Gable doon sa pelikulang Gone with the Wind. Yes. Okay. Frankly, my dear, I don't give a damn. Parang Ginardo lang for all I care. Yes, for all I care. Yes. Kasi di ba, why would you problem, di ba? Bahala sila. And besides, I know naman what I'm saying. Hindi naman nagkakamali ang mga At saka parang, di ba? Sa profession mo niya, nandoon ka na, CPA ka na, lawyer ka pa, tapos anong nakukuha mo dyan? What do you gain out of that? Kasi ang mga Spirit Questors, we help the dead move to the light. We help the people understand yung mga elementals na nakapaligid sa atin. So it's more of a mission. It's a mission to help people. So it makes me more complete. Kasi pagka lawyer ka, di ba, you're more detached. Yes. Di ba? Wala kang pakialam kung ano naramdaman ng mga tao. Desensitized ka, di ba? Parang nababalanse ka. Nababalanse. That's why I'm also a musician, di ba? Everything balances. So that makes me more human. Pero paano mo rin siya hinahandle? Kasi not all people are into this. Of course. Marami pa rin para sa kanila tabu ito eh. Or parang feeling of thinking na parang it's not a godly way. Or against sa ating religion. So, na parang sinasabihan pa rin kayo na hindi totoo yan, invento lang yan, mga gano'n. Or kaya mga demonyo daw kayo. Kasi, to that point, yes. Kasi marami kasing tao na kulang sa kaalaman. Hindi nila alam yung kasaysayan nito, kasaysayan ng mga pananaw na ganito. Pero ngayon, pumasok na tayo sa Age of Aquarius which is the Age of Enlightenment. Nagbubukas talaga kaisipan ng lahat ng tao. Kaya nga kita nyo, kahit na may mga doktor na tayo, may mga kumukonsulta pa rin sa tawas, di ba? Sa albularyo. Hindi maalis. And even now, nire-recognize na ang mga albularyo ng ating National Commission on something. Basta kinoconsider na sila as a heritage. It's because that's really the truth, okay? Na-demonize kasi ang mga divination techniques, ang mga ganito. But in olden times, pre-Sumerian pa, ang mga diviners, astrologers, they are chosen at saka sila yung kinukonsulta ng mga emperors, mga rulers. Because their knowledge is deep. Kasi nagkaroon ng time na nag-clash ang science at saka ang ganito. Tapos binrad na lang sila na witchcraft, na ganito, siniraan. But it's not true. Pag tingnan mo talaga yung history, hindi ganon. Maling pananaw.
So ito na lang, since sa mga feng shui na naniniwala sa feng shui, ngayon bang Year of the Dragon, year 2024, ano yung mga, sabi nga, swerte o hindi dapat, na ganyan. Okay, maganda. Colors tayo. Sige, Okay, yan. Marites colors. Actually, hindi tama yung yung peach. Sa aming Pantone, di ba? Yes, kasi kinakalat ng mga baklitang scriptwriters. Yun. Oh my goodness. Okay. Yes, ano nga yun? Ang talagang colors 5. Kasi Okay. susundan natin yung taon. Ang elements kasi ng ang Dragon Year ay earth, lupa, water, tubig, at saka wood, kahoy. So kailangan tutugma doon, di ba? May tinatawag kasi kaming Batsy chart. Inaaral namin yan. Kinonsult ko rin yung planetary influences. Ito yung 5. You have turquoise blue, which means kulay ng tubig. Yung tubig dagat. Yan nga, yung una ko blue. nabalitaan. Yes, turquoise blue. Emerald green. So yung sa Wizard of Oz, di ba? Alahas. Yes, alahas. Tapos mustard yellow. Hindi lang basta yellow. Mustard dapat. Yes. Okay. Maraming shades, ano? So Yes, depende yes. sa color complexion Yes, mo. yes. So yon. And then meron din tayo vermilion red. Yung parang orange na red. Yes. And the last will be yung kulay ng that's mustard. Pwede yan. Mustard. Oo. And then the last is yung off-white o kaya beige khaki. Yung kulay ng buhangin. Yes. So yun talaga ang 5. Ngayon, pag sisuot mo kasi yan, hindi naman sabay-sabay, ano? Magiging payaso, di ba? So pipili ka kung ano yung bagay sa okasyon. Kasi ako ang ginawa ko, like in my vlog, sinabi ko na you have to look at your animal sign, you have to look at your zodiac sign, plus yung predominant element mo according to your birth chart. Okay. Tapos kung ano yung okasyon na pupuntahan mo, yun ang susuotin mo. Kunyari, meron kang kakausapin negosyo, kaya kayo ng kontrata, huwag kang magsuot ng pula, kundi mag-aaway kayo ng kliyente. Magsuot ka ng green or blue. Ganon. Or any of those lucky color. Yun, ganon. So, magmi-mix-match ka. Meron sa colors to avoid din pala. Yes, meron colors to avoid. But definitely not the peach. Oo. And I think yesterday, sinabi yan sa isang program sa PTV, sa news. Isang designer, ang sabi, yung palang color na yan ay para lang sa fashion pala. And 2 seasons later. Pero mali naman ang interpretation natin. Sinasabi kasi 2024, di ba? Nasabi sa social media, pero di that's ba? wrong. Mali yun. Kasi active ang year, di ba? Dragon is very active. Tapos magsusot ka ng malamyang kulay. Hindi ka sasabay, mapapag-iwanan ka. So dapat sumuot. Yan ang matapang-tapang. Yes, dapat matapang-tapang. Yun na. O, next Hindi, pa. ako na lang yung... Yeah. Ano itong bang trend nga, social media, digitalization, tatagal ba? Yes, definitely. Ito na talaga. Tsaka Yes. itong mga dyaryo, ano ba Yes, nangyayari? definitely. This year, ang magagandang businesses, kasama yung Ayun na. writing and journalism. Okay. Kasama siya, communication is really in. Yan ay tumutugma rin sa Age of Dower, may tinatawag na ganon, pati yung Age of Aquarius again, which is an air sign. Tapos multimedia, yes, and even AI or yung artificial intelligence related businesses. Social media, yes, definitely yan. Yung AI, di ba napansin nyo, nagkaroon tayo ng parang sa Facebook yung mga na-change mo yung itsura mo, di ba? Tapos yearbook, di ba? A lot of people. Meron na. Yeah. Marami pang lalabas na gano'n na mas exciting. So that's really the in thing. Okay. Ito last na siguro to. Sige. Ano ang pwedeng hindi naman abangan or parang medyo pag-ingatan natin dito ngayon sa Pilipinas, like sa mga kalamidad, will there be ba? In general yan. Yeah. In my vlog, parang 3 or 4 nights ago, I mentioned about tidal waves. And then last night lang yata, di ba, sa Japan? Oo, sa Japan. Yes. Yeah. Kumusta na yung friend natin sa Japan, di ba? So, yun, tsunami naman yun. So, earthquakes, yes, there will still be earthquakes, volcanic eruptions lalo na. But we will be experiencing heat. Masyadong mainit ang taon because of the yang energy, which was confirmed later on by Pag-asa. And even yung sa America, the northwestern part of America will experience heat. Kaya nga yung mga glaciers mag-melt. But it's part of the change of nature kasi we're still evolving So we shouldn't be afraid. We should be prepared lang. Okay. So Sir Nick, napakahaba. Napakaraming revelasyon. Siya parang namang Pero Sir Nick, kung baka gusto kanilang kontakin din, are you free, open ka ba sa mga gustong magpa-consult din, di ba? Yeah, sure. Can you tell them? Okay. So you can contact me sa email, which is nixstradamus2018@gmail.com. You can watch my vlogs sa Nick Stradamus channel on YouTube. I have also social media pages
and Mixa Damos lang. IG and Twitter. Yan. Which is X. Yun lang. Thank you. Kaloka. Parang nalalambot pa si ako. Nakakatuwa na. Overwhelm ako. Well-informed. Well, knowledge kami. Nadagdagan namin knowledge sa mga sinasabi niyo. Of course. Natutuwa kami. Meron kayong mga ganon. Pero siyempre You know naman. why? I'm in the company of thinking entertainment personalities. Salamat po. Thinking. Salamat. Kasi may mga entertainment personalities, wala. Dak lang. Pero kayo, you're thinking Marites University. Yes. It's educational also. Thank you so much. Maganda tinataas nyo yung antas ng showbiz. Hindi Very mababa good. tingin. Pero itong Thank lahat you. ng pinag-usapan natin, ito, nasa sa inyo rin po yan. Kasi nga, as we said, parang guide lang din yan. Yes, tama. Inspiration. Pag may mapulot tayo maganda, do it. Go for it. At Yes. pagaganda naman yung mga sinabi, sige lang. Yung mga sinabi niya sa mga fans ng mga artist, mga fans ng mga sinabi niya artista, sabi nga niya, I don't give a damn. At saka maganda rin yung sinabi niya na walang malas. Yes. Nasa yun. tao. Diba? Yes. Nasa tao. Natotoo din naman. At syempre, nasa pananalig din sa taas. Yes po. And on that note, On that note, di ba? Ano, Marites? Hula-hula na, mamaya pa sa daho. So, magbabalik po ang Marites University! Maraming salamat, Attorney Nina.